10 senyales na sinisira na tayo ng demonyo nang hindi natin alam. Una, paglayo sa Diyos at Kanyang salita. Kapag dumarating ang punto na nawawalan ka ng gana sa panalangin, pagbabasa ng Biblia o pagsamba, unti-unti nang pinapahina ng kaaway ang iyong espiritual na buhay. Pinaparamdam niya na wala kang oras o hindi mo kailangan ng Diyos para maging abala ka sa ibang bagay. Ito ay mapanganib dahil kapag naputol ang koneksyon mo sa Diyos, mas nagiging mahina ka laban sa tukso. Pangalawa, pagdududa at kawalan ng pananampalataya. Isa sa mga pinakaginagamit ng kaaway ay ang pagtatanim ng pagdududa. Kapag nagsisimula kang isipin na hindi ka na mahal ng Diyos o na hindi na siya makikialam sa buhay mo, pinapahina nito ang iyong pananampalataya. Kung hindi ito mapipigilan, unti-unti kang lalayo sa tiwala at pag-asa na ibinibigay ng Panginoon. Pangatlo, paglulong sa kasalanan. Kapag ang kasalanan ay nagiging normal at hindi mo na ito pinapansin, hawak ka na ng kaaway. Minsan nagsisimula ito sa maliliit na bagay hanggang sa tuluyan ng masira ang iyong espiritual na buhay. Ang demonyo ay mahusay sa pagpapakita ng tukso bilang kaakit-akit, pero ang dulo nito ay pagkawasak ng kaluluwa. Pang-apat, pagiging mapagmataas at makasarili. Ang pride ang isa sa pinakamalaking pintuan ng kaaway. Kapag mas inuuna mo na ang sarili kaysa sa Diyos at kapwa at mahirap ka nang magpakumbaba, ibig sabihin ay pinapapasok mo ang espiritu ng kaaway. Ang kasakiman at pagiging makasarili ay unti-unting lumalayo sa kalooban ng Diyos. Panglima, pagkawala ng kapayapaan. Kapag palagi kang balisa, puno ng kaba o bigat ng kalooban, kahit walang malinaw na dahilan, isa itong senyales na ninanakaw ng kaaway ang iyong kagalakan at kapahingahan. Ang demonyo ay gustong sirain ang iyong isipan para mawalan ka ng tiwala sa Diyos. Ngunit tandaan, ang tunay na kapayapaan ay kay Kristo lamang nagmumula. Pang-anim, pagiging mapanghusga at mapanakit. Kapag mabilis ka ng humusga sa kapwa at nawawalan ka ng malasakit, unti-unti nang tumitigas ang iyong puso. Ang kaaway ay gustong magtanim ng paghihiwalay at sama ng loob sa mga tao para mawalan ng pagkakaisa. Kapag laging negatibo ang tingin mo sa iba, nawawala ang pagmamahal na galing sa Diyos. Pang-pito, pagiging alipin ng material na bagay. Kapag ang pera, ari-arian at ambisyon ang mas nangingibabaw kaysa sa relasyon mo sa Diyos, ito'y malinaw na tukso ng kaaway. Pinaparamdam niya na mas mahalaga ang bagay na panlupa kaysa sa bagay na makalangit. Subalit ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Pang-walo, pagkakaroon ng galit at kapaitan sa puso. Ang hindi pagpapatawad at laging pagkikimkim ng galit ay isa sa pinakamalakas na sandata ng kaaway. Kapag puno ng kapaitan ng iyong puso, nawawala ang lugar para sa biyaya ng Diyos. Ginagamit ng demonyo ang galit upang sirain ang iyong relasyon sa kapwa at alisin ang kapayapaan sa iyong buhay. Pang-siyam, pagiging abala sa mundo pero walang oras sa Diyos. Kapag kaya mong maglaan ng oras sa trabaho, social media o iba pang gawain pero hindi mo mabigyan ng oras ang Diyos, malinaw na pinipilit ng kaaway na maging abala ka sa mga bagay na walang hanggang halaga. Ito ang isa sa pinakamalaking patibong, ang maging abala sa mabuting bagay pero iwan ang pinakamahalaga, ang Diyos. Pang-sampu, pagkawala ng pag-asa. Kapag nawawala ang pananampalataya at iniisip mong wala ng magandang mangyayari, ito ay panlilin lang ng kaaway. Gusto niyang isipin mo na tapos na ang lahat at wala ka ng halaga. Ngunit ang Diyos ay laging may magandang plano at nagbibigay ng bagong pag-asa sa lahat ng nananalig sa Kanya. Paalala, ang mga senyales na ito ay hindi dapat baliwalain. Kung mapansin nating unti-unti tayong lumalayo sa Diyos, dapat agad tayong bumalik, magsisi at manalangin. Ang pinakamalakas na panlaban sa mga gawa ng kaaway ay manatiling konektado kay Kristo.